Binayo ng malakas na ulan, hangin at daluyong ang probinsya na bumabangon pa lamang sa gupit ng bagyong Christine at ngayon. Libo-libo ang balik evacuation center. Nawalan din ng kuryente ang ilang lugar at apektado ang cellphone signal sa iba. At mula sa bayan ng Santa Ana, nakatutok live si Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV. Jasmine. Mel, Emil, Vicky, sa mga oras nga na ito ay ramdam pa rin ang epekto ni Bagyong Marce dito nga sa probinsya ng Cagayan. Sa mga sandali ito, Vicky, Mel, Emil, ay mas lalo pang lumalakas yung buhos ng ulan, ganun din yung napakalakas na hangin dito mismo sa bayan ng Santa Ana. Ganito kalakas ang hangin naranasan sa bayan ng Gonzaga, Cagayan, dala ng Bagyong Marce kaninang hapon. Malalakas at matataas pang alon sa baybayin. May mga natumba na rin punong kahoy, habang ang ilang poste ng kuryente nakatagilid at lumaylay na sa kalsada ang mga kable. Pumasok na yung alon lubog. Lakas ng hangin mga kapuso ay apektado na ng storm surge ang ilang kabahayan dito sa Barangay Caruan, Gonzaga, Cagayan. Yung tubig mga kapuso o yung daluyong mula sa dagat ay dumiretso na dito ho sa isang eskwelahan. Makikita po niyo yung tubig ay patuloy pong tumataas at apektado na ho ang paaralan po na ito. Pinasok na ng daluyong ang mga bahay at paaralan na malapit sa dalampasigan. Galing sa dagat to, ma'am. Inabot na ho yung bahay. Oo, ma'am. Ano yun? Talaga malakas naman ang alon, ma'am. Ba't hindi pa ho kayo lumika? Nakasanayan mo na dito, ma'am. Ang ilang bahay, halos matuklap ang mga yero. Meron ding nilipat mula sa isang establishmento. Malakas din ang ulan sa bayan ng Camalaniugan, kung saan halos umabot na sa katutoran. Mabangot Bridge ang tubig. Nawala na rin ang supre ng kuryente sa ilang bayan sa probinsya, gaya ng Santa Ana, Bugay, Lasang, Lalo, Baggao at Alakapan. Pahirap pa naman ang communication line sa bayan ng Calayan. As of 10 AM ngayong araw, mahigit 5,000 pamilya na ang nilikas at nasa mga evacuation center. Kabilang sa kanila si Aling Merly ng otoridad sa iba't ibang bayan sa Cagayan. Mahigpit din ang monitoring sa antas ng tubig sa Cagayan River na lampas na sa alert level. Vicky, sa mga order ng Santa Ana at border ng Gonzaga ay meron ng mga nastranded na mga sasakyan dahil hindi na sila makapasok pa sa bayan ng Santa Ana dahil nga meron ng mga punong kahoy, mga kable ng kuryente at may mga yero ng humambalang sa kalsada kaya medyo pahirapan na talaga yung pagdaan ng mga sasakyan. Samantala, Vicky, sa ngayon ay mas nadagdagan pa yung bilang ng mga bayan na walang supply ng kuryente at as of 6 PM ay umabot na sa mahigit 6,000 families ang nasa mga evacuation center sa iba't ibang mga bayan. Dito yan sa probinsya ng Cagayan. Vicky, yung tindi o yung hagupit nga ni yung Marcy. Actually, Vicky, doon sa ating pinagmulan kanina, around 5:30 PM sa bayan ng Gonzaga, dire-diretso tayo sa bayan ng Santa Ana, ay makikita talaga yung hagupit ng bagyong Marcy. Vicky. Paano naman yung mga residente hindi lumikas? Paano sila ngayong gabi? Vicky, doon sa mga residente na kung saan ay hindi nga sila lumikas, ito yung mga residente na kung saan nakatira doon sa mga tabing dagat na merong banta ng storm surge at maging doon sa mga residente nakatira sa mga paanan ng bundok, talagang persahan silang pinalikas kaninang tanghali, Vicky. Nasa lubog natin, yung mga rescuer, sakay sila ng mga malalaking mga truck, mga heavy truck mula sa provincial government, PFLC at maging sa PDRRMO Cagayan, talagang pinilit silang pinalikas, Vicky. So ang mga natira lamang doon sa kanilang mga bahay, at least yung mga residente medyo safe, at sila ay from time to time ay minomonitor naman ng otoridad sa kanilang mga barangay. Kaya doon sa mga dangerous na mga lugar, Vicky, pwersahan silang pinalikas simula 1:00 ng hapon hanggang 3:00 ng hapon, Vicky. Jasmine, yung mga nasa evacuation center, kamusta naman ang sitwasyon? Sapat ba yung pagkain, mga supply?